Nasa 300 mga bahay sa Baysa, Quezon City ang tinupok ng apoy kaninang hapon. Mula sa Barangay Baysa, Quezon City, nagbabalik si Mon Locson live. Mon. Magandang hapon, Bernard. Medyo nahirapan talaga itong mga bumbero na makapasok dito sa Barangay Baysa dahil napakakitid ng mga kalsada papasok o papunta dito sa lugar na pinangyarihan ng sunog. Sa 300 itong mga bahay na tinupok ng apoy dito sa Barangay Baysa. Pero sa ngayon ay hindi pa matukoy ng Bureau of Fire Protection kung ano ang totoong pinagmulan ng sunog. Ayon lang doon sa ating mga nakausap na mga tao dito, na mga residente, sinasabi nila na faulty electrical wiring daw ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkaroon ng sunog. Ang sunog ay umabot sa Task Force Bravo, itinaas sa Task Force Charlie kaninang 3:49 PM ang malaking sunog na tumubok nga dito sa ilang mga bahay sa may Carlos Street, Barangay Baysa, Quezon City. Ang sunog ay nagsimula pasado 2:00 ng hapon kanina at mabilis na tumupok sa mga magkakatabing bahay. Dito kasi sa Barangay Baysa ay magkakadikit itong mga bahay at yung mga bahay ay gawa pa sa mga materials na madaling masunog kaya mabilis kumalat ang apoy. 2:37 PM ay first alarm ang iniraise, samantalang nung 2:39 PM fourth alarm at nung 2:59 PM ay fifth alarm. Sa paunang report ng Bureau of Fire Protection sa Quezon City, wala namang, mapalad naman, salamat sa Diyos, ay wala namang nai-report na nasugatan o kaya'y nawawala dahil sa naganap na sunog kanina. Bernard, sa ngayon, kung makikita mo sa aking likuran, andito yung ilang mga kababayan natin na wala pang silang pupuntahan. Nakausap natin yung ilan sa kanila at sinabi na wala pa namang tulong na dumadating mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang problema dyan, isa pa, ito ay isang court pero hindi siya covered court. Meron pang isang basketball court doon sa kabilang side pero wala rin siyang bubong. Yung covered court kasi pwede sanang pansamantalang maging pagsisilungan, no? O paglalagyan doon sa mga nasunugan, pero ang problema nila ngayon ay saan sila pupunta. Kaya nananawagan sila sa lokal na pamahalaan ng Quezon City na sana makapagdala ng mga tent, ng mga pagkain, ng mga damit dahil yung iba talagang wala silang naisalba. Mapalad na lang yung iba kagaya nung na akin nasa likuran na meron silang ilang gamit na naisalba pa nung mag-start itong malaking sunog dito sa Barangay Baysa. So patuloy pa rin naman yung ginagawang investigasyon ng BFP at aalamin natin yan at magbigay tayo ng update kapag naglabas na sila ng ulat. Yan ang latest mula dito sa Barangay Baysa sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Mon Locson, nagulat ng live mula sa Barangay Baysa, Quezon City.